Marahil ay iilan lang sa mga pure-blooded Filipino ang biniyayaan ng pagiging isang player na athletic. Meron ding mga half-Filipino na hindi masyadong athletic. Pero itong tatalakayin natin ngayon sa ating video ay isa ring half-Filipino na may pambihirang athleticism, ang player na proud rin sa kanyang pagiging Pinoy. Si Lebron Lopez. Si Francis Leo S. Lopez o mas kilala sa tawag na Lebron Lopez ay ipinanganak noong May 17, 2003. Si Lopez ay isang Filipino-Angolan, nakuha niya ang kanyang palayaw na Lebron mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan, dahil siya ang pinakamatangkad sa kanilang lugar, at syempre ay iniidolo niya si NBA superstar LeBron James. Unang naglaro si Lopez ng varsity basketball para sa Augustinian Abbey School o AAS noong siya ay 13 years old. Nagpatuloy din siya sa pagtangkad, mula 5'3" noong siya ay 10 years old, hanggang sa nag-6'3" noong siya ay nag-13 years old. Nakakuha siya ng atensyon nang siya ay naglaro para sa Las Piñas sa 2018 edition ng NCR Palaro, isang taunang sporting competition para sa mga kabataan mula sa buong Metro Manila, pero sila ay hindi nakapasok sa medal rounds. Ang assistant coach at scout ng LSGH na si Anton Brodet ay nag-recruit kay Lopez para maglaro sa LaSalle Green Hills matapos siyang makitang naglalaro sa isang basketball court sa Las Piñas. Gayunpaman, siya ay nag-average lamang ng 2.3 points at 1.3 rebounds sa loob ng 3.4 minutes, at nakapaglaro lamang siya ng 10 games sa loob ng 22 games. Nakatakda rin siyang maglaro sa NCAA Season 94 Shooting Stars Competition, ngunit hindi siya nakapasok at pinalitan siya ni Sebastian Locsin. Nagtapos ang LSGH bilang runner-up para sa Season 94. Pagkatapos ng Season 94, ang LSGH ay sumailalim sa rebuilding process, kasama na rito ang mga management. Dahil dito, nakipag-usap si Ateneo Assistant Coach Ford Arau kay Lopez, at ito ang nagtulak kay Lopez na lumipat sa Ateneo de Manila. Nag-debut si Lopez sa Season 82 na may 14 points at 7 rebounds sa isang panalo laban sa Adamson Baby Falcons. Sa kanilang unang pagkatalo laban sa FAU Baby Tamaraos, nakagawa siya ng 18 points, 14 rebounds at 5 blocks. Naka-bounce back ang Ateneo sa isang panalo laban sa UPIS Junior Maroons, kung saan mayroon siyang 20 points at 3 blocks. Nakagawa rin siya ng double-double na 17 points at 18 rebounds laban sa UST Tiger Cubs. Sa pagtatapos ng eliminations, ikatlo siya sa MVP race, at nakuha ng Ateneo ang third seed. Gayunpaman, natalo sila sa unang round ng playoff sa Adamson. Siya ay ginawaran bilang UAAP Juniors Mythical Team sa pagtatapos ng season, at nagtapos siya na may average na 16 points sa 45% shooting, 9.2 rebounds at 3 blocks per game. Noong 2020, nakapasok si Lopez sa NBTC 24, isang listahan ng mga top high school basketball players sa bansa. Siya ay napabilang sa 2020 Slam Philippines Rising Stars. Pagkalipas ng 2 taon, naglaro siya sa Slam Rising Stars Classic. Noong July 13, 2021, pumirma si Lopez sa Overtime Elite Basketball League, pero hindi siya nakasali sa liga, dahil ang kanyang visa ay tinatanggihan ng US Citizenship and Immigration Services. Nakatanggap lamang siya ng $25,000 sa kanyang $100,000 na deal. Ito ay para sa paggamit ng kanyang imahe at para rin sa promotional materials ng OTE. Kaya, ginugol na lang ni Lopez ang kanyang oras sa Philippines Men's National Team. Sinubukan niya ring maglaro para sa Illawarra Hawks sa NBL, ngunit dahil sa kanyang Filipino-Angolan heritage, hindi siya naging qualified bilang Asian import. Pagkatapos niyang hindi makapaglaro sa Overtime Elite at sa NBL, inaasahan na si Lopez ay maglalaro sa ibang bansa o maglalaro para sa Ateneo Blue Eagles. Noong January 21, 2023, noong gabi na ipinagdiriwang ng Ateneo ang Season 85 Basketball Championship na may bonfire, iniulat na si Lopez ay nag-commit na maglalaro para sa UP Fighting Maroons. Bukod sa kanyang pamilya at mga kaibigan, pinasalamatan din niya ang UP star player at kanyang Gilas teammate na si Carl Tamayo sa pagtulong sa kanyang desisyon. At nito lang June 21, 2023, sa katatapos lang na Philoil Eco Oil Precision Cup Finals, tinalo ng UP ang nooy undefeated na LaSalle sa finals sa score na 87-76,
kung saan ay nakagawa si Lopez ng 16 points. Noong 2019, pinangalanan si Lopez sa Gilas Under-19 team para sa 2019 FIBA Under-16 Asian Championship. Noong 2021, nag-debut si Lopez sa kanyang senior national team laban sa Indonesia sa third window ng 2022 FIBA Asia Cup qualifiers. Nakagawa siya ng 8 points at 5 rebounds sa loob lamang ng 9 na minuto ng talunin ng Gilas ang Indonesia. Noong taong iyon, siya ang huling nakat ng team bago sumabak ang Gilas sa Olympic qualifying tournament. Noong 2022, sumali si Lopez sa Gilas Pilipinas para sa Southeast Asian Games noong taong iyon. Sa kanyang ika-19 na kaarawan, nakagawa siya ng 17 points, 5 rebounds, 2 blocks, at plus-minus na rating na 23 sa isang panalo laban sa Cambodia. Sinundan niya pa ito ng 18 points na may 7 of 7 field goal sa isang panalo laban sa Malaysia. Isang panalo na lang sana at ma-sweep na ng Gilas ang tournament pero sila ay natalo sa Indonesia sa finals. At sila ay nakakuha ng silver medal. Sa huling bahagi ng taong iyon, naglaro siya sa parehong 2023 FIBA World Cup qualifiers at sa FIBA Asia Cup. Sa ngayon, hindi man napasama si Lopez sa Gilas, patuloy pa rin nating suportahan ang isa sa magiging future ng Gilas Pilipinas.